kung ang 12 ka apostoles lakip na ang atong Ginoong Kristo, mga Romano Katoliko wala unta sila giluto sa mga Romano. Sa nawara ko mga kaigsoon ko kay Galatia kapitulo 27 bersikulo 1, sayo sa kabuntagon ni ana, ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Klaro ani kaayo sa Biblia nga ang mga pari, ang mga Romano mao'y naglutos, mao'y nagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Lakip na ang 12 ka mga apostoles, na I think si John lang ang namatay sa natural death. Di pamatay gyud sila sa panahon nga naghari ang imperyo sa Roma. So dili pwede nga ang atong Ginoong Hesukristo lakip na ang 12 ka mga tinunan sa atong Ginoo mga Romano Katoliko. Kay kung mga Romano pa sila Katoliko, sa ako nang dili sila lutoson o dili sila dakpon o dili sila patyon, mismo ang atong Hesukristo dili nila ilansang sa cross kay kauban man nila, membro man nila sa ilahang nga pagtuo nga Romano. Sumala pa sa panultihon nga gilatid ni Cardinal Henry Newman, ingon pa niya nga ang kasaysayan mao ang kamatayon sa mga Protestante. Mga higalag maigsuon kining ato ang tagaan o reaksyon karon. I think siguro murag pastoy man siguro ni nga naghatag og presentation nga gina-question niya kung tinuod pang Romano Katoliko ang mga apostol, ang ato ang Ginoong Jesucristo, dapat sana dili daw lutoson sa mga Romano ang atong Ginoong Jesucristo ug ang gitawag og mga apostol. Kana nagpadayag nga ang atong higala nga gitawag og pastoy, kung naa may nahibaw-an sa gitawag kasaysayan, ang iyaharang basahon katulad ang iyahang gustong basahon kanang makaangay siya. Pero kanang di na siya makaangay, iyahang i-skip. Nga naman, tungod kay maigo man ang iyang garbo, maigo ang iyahang tawag ining magsilbi negosyo. Sa man ang iyang negosyo, kanang pulong sa Dios, iyahang ang negosyo. So karon, tinuod ba nga kung Romano Katoliko pa ang mga apostol ug nato ang Ginoong Jesucristo, dili unta siya gitawag lutuson. Again, usa ka nakapagpadayag nga naay pagka-ignorante, pasensya na mo sa kong mga pulong mga sir ha, naay pagka-ignorante sa gisulat og mga information sa gihatag sa gitawag og kasaysayan. Number 1, pinakauna, lahi ang Romano Katoliko og ang Roman Empire. Sa panahon sa unang 3 ka siglo sa kinabuhi sa Romano Katoliko, ang religion official sa Roma pagano, dili Romano Katoliko. Nga naman kay ang Romanong Katoliko ug Romanong Imperyo managlahi. Ang Romanong Imperyo gipanguluhan sa emperador, usa siya kay gitawag og secular state. And ang Romanong Katoliko gipanguluhan sa Santo Papa, usa siya ka religion. Dili siya tawag anang usa lang ka secular state. So mo ni pinakauna. So number 2, kung may mong kanang iusa nimo ang Romano Katoliko ug Romanong Imperyo, ilabi nag sa panahon sa Ginoong Jesucristo, murag imuhang balahura or imuhang giyaga-yagaan ang mga informations nga nalapit sa kasaysayan. Tanawa ra gud, di ba? Pag magbasa og kasaysayan atake sa Katoliko, kusog kay mo basa, pero di nila basahon ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga kining mong iglesia gitungkol sa tuang Ginoong Jesucristo. Number 3, point mga sir, kanang mga pari o kanang tawag anang mga Romano nga naglutos sa Ginoong Jesucristo sa iyang mga apostol nga mabasa sa Biblia ug bisan gani ang kasaysayan, dili man ito na ang mga Romano Katoliko. Ngano man tungod kay ang Romano Katoliko, it is a Christian church, not a Jewish church or not a pagan church, kung dili usa siya ka Christian church. Kana mga pari nga nakasulat din sa balang kasulatan nga naglutos kay Ginoong Jesucristo, nagpapatay sa atong Ginoong Jesucristo, mga Hudyo na. Nga ang ilang religion, Judaism, imposible nga wala nabasa ni Pastor. Imposible. Ang ilang religion, Judaism, dili siya Roman Catholic. Number 2, kanang mga Romano nga executor, at that time ang good mga sir, mga ma'am, kini ako aman ang ginasulti always sa ato ang gitawag og program. Sa panahon mangod sa atong Ginoong Jesucristo, wala kagahom ang Jewish government to execute death penalty. So man ako nato ang basahon ang balang kasulatan, ang Roman governor at that time si Pontius Pilate or Pontius Pilato, sila lang ang naikatungod nga mag-execute ilabi na kung hukman na sa silot nga kamatayon. So man ako atong tan-awon, gihukman na nga atong Ginoong Jesucristo,
sa silot kamatayon, ang execute ang mga Romanong sundalo, dili mga Romano Katoliko. Kay again at the time, ang official religion of Rome at that time, dili Romano Katoliko, kundi usa ka Romanong pagano. Managlahi ang Romanong pagano o Romano Katoliko. Kung imuha ng tawag anong usahon, nahulog nga, mura kag, magsulti ba nga, tanang basa at kiling-kiling, ice cream na dili oy. Dili tanang kiling-kiling, ice cream. So, usa ka nakadakong pagpamakat. Kung may ka nga, ang Romano Katoliko, mo ng mga Romano nga nagpatay kang Kristo, no. No, sir, no, ma'am. Usa ka nakadakong baka, kay kung basahon niyo mo ang kasaysayan, again, managlahi ang Romano Katoliko o Romanong Imperyo. Lastly, nag-quote siya sa kamatayon sa gitawag ng mga apostol, nga, just, dili na ito na mabasa sa balaang kasulatan. Di ba? Di man ka makabasa sa Biblia nga, tawag ining ang kasaysayan. Siguro mga pipila ka mga apostol, nga namatay nga nalapid sa kasaysayan pero kaya sa Biblia rather pero dili tanan nga mga apostol nakasulat sa balaang kasulatan ang ilahang gitawag og kamatayon pero niingon siya ini atong pastoy nga amigo niingon siya nga I think sa akong unahuna si San Juan lang nga ebanghilista nga wala na matay sa martyrdom. Asa man niya nakuha nga information nga wala man na nakasulat sa balaang kasulatan. So therefore, implied, may gamit og kasaysayan kining maong pastoy. Pero mag-question ta, nganong dili sila magisgot sa kasaysayan og pundador sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman, mapangka man ang ilang butbot. Kung mapangka ang ilang butbot, yun, mapangka po ang ilang pagpamarta. Kung nabantay-bantay ta mga sira, again ha, kana nagpapatay kang Kristo, o nag-execute ng Kristo sa mga apostol, dili na Romano Katoliko. Kaya ang Romano Katoliko, it is a Christian church. And at the same time, it was founded by Christ. Kanang maong simbahan na, gitukod na sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. So, kung naamay nagpapatay niya, naamay nilutos niya, naamay kung nainilutos mga apostol, nagpapatay sa gito mga apostol, kana mga kaaway na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang question nga ng Romano Katoliko, man tungod kay wala nag-refer sa rasa o tawag ining usa ka secular state, no? Pag itong Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term. Nabuti pasabot, mo ng simbahan na nga wa mo lambo or wala gidawat sa Jerusalem, nagipaabtog Roma o pinaagi sa Roma, mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Mabasa mo sa Biblia. San Mateo Kapitulo 21:43, buhat 23:11 o ka Roma 1:7. O, di ba? Implied nga gisut ni Kristo, kining ako ang harian kuhaon ni. Og ihatag sa laing nasod nga makahatag siyang bunga. And according to St. Paul, tungod sa pagtuos taga Roma ang pagtuo na kaylap sa tibuok kalibutan. So, again ang Roman Catholic wala na nag-refer sa Roman state. Kundi ang Roman Catholic nag-refer na sa Roman Catholic religion or sa short pa nga term, Christianity. Yan. The Christianity, mo ng Romano Katoliko. Pag nag-angkong ang Kristiyano niya, di ka Romano Katoliko, kanang imong pundok, bugos na. Kanang imong pundok, ipasakupan, fake na. Sama ang pundok nga gipasakupan aning or gidumalahan aning pastoy nga ato ang gihatagan og reaksyon. Kung ang Katoliko, proud makapakaon sa pare. Dapat ang Baptist, proud makapakaon sa pastor. Kung proud ta makapakaon pare sa una, dapat proud ta magkakimang pastor karon. Kung proud ta magiyaw manok sa pare sa una, dapat proud ta magpakaon pastor karon. Ato nang buhaton para may pastor mulayas. Ingon pa ni San Pablo nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo ug musupak sa pagtuo nga inyong nadawat. Kining mo mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. So, kini nga tong higala nga gitawag og pastoy, siguro basin siguro og kulang siguro ang pagtagad sa iyahang gitawag og membro, pero ang pait lang kay iyahang ikumpara ang iyang kaugalingon ngadto sa mga pari. Dili pwede. Manaman kay ang mga pari manggod mga sagrado nga tao manggod na nga naghupot sa sagrado nga gitawag og misyon sa pagpalapnag sa maayong balita at the same time pag-administer sa mga sakramentong gihatag ni Kristo diha sa iyang simbahan. Ang mga gitawag og mga pastoy ha, di pastor ha,
kini maong mga pastoy wa na kalainan sa mga trabahante nga naa sa kumpanya. Dili man na sila mga tawag ini mga sacred wala man na sa maghupot sa mga sacred duties nga gibilin ni Kristo sa iyang gitong iglesia. Nga naman kay musukon pa kanang mga tawhana wala man ni connection kang Kristo. Wala man ni connection kang Kristo. Ang Biblia nagsulti kung magpakaon ta yang atong tumong tinguha himayaon og palipayon nato ang Ginoong Dios. Pakaon tas mga pari. Manang Isaias kapitulo 61 bersikulo 6. Pero og tawag ining mapakaon ka og tawag ining pastoy, gamiton ang ngalan sa Ginoo, giilad ka lang oy. Kanang mga tawhana mas maayo pa ang mga buta, mga makililimos, mga bungol. Sa pa mas naapay dungog kung mapakaon pa kanian ng maong mga tao bang wala bitoy sarang ikagasto sa gitawag og pagkaon, mas naa pa na ang mga dungog ng mga tawhana nung kaniining moong gitawag mga pastoy. O man yung mga dungog gigamit nila ang ngalan sa Ginoo nya pagkaman wa sila koneksyon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Muna nga di ta pailad niining mga tawhana nga naman kung magpailad man gud mga sir mga ma'am. Ang tawag ining mahitabo ang atoang gitawag og kalag maimpirno gyud. Ang atong kalag maimpirno. Ang Biblia kung magpakaon ta nga naay tawag ining malipay ang Ginoong Dios sa pangaparit na magpakaon. Sa mga pastoy, wag kayong basa sa Biblia sa balang kasulatan nga magpakaon ka sa mga pastoy. Kaya kanang mga pastoy, way connection kang Kristo. Kanang ilang mga pundok, ipangtugod lang ng mga Amerikano. So again, ang ato ang tagdol pagsakto ang mga pari. Kanang mga pastoy, ayun ang mga pastoy. Again mas napay dungog ang mga maglilimos anang ila.